Maliit lang ang awang ng pinto ng silipin ni Rosalie. Si Charlotte ang kumakatok. Lucifer, totoo bang sabi ni Rosalie na magaling ka na? Anitong hinaplos ang braso ng kaharap. Kung wala ka importanteng sasabihin, wag mo kong kakausapin. Well, look at me. Kahawig ko si Angela. Height, katawan, buhok at parehas ang mga ngiti namin. Kaya mo nga ako nilapitan sa isang party. Saan galing ang kirot sa kanyang dibdib na malamang naghahanap si Lucif ng kahawig ni Angela? Kaya pala tila pamilyar si Charlotte. May hawig nga ito sa namatay na ex ni Lucif. Ipapaalala ko lang sa'yo yung ginawa mong pag-iwan sa akin at pagpatol sa stepbrother ko. Lucif, may pangangailangan din ako. Pero kung magaling ka na, babalik ako sa'yo. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Anitong ibinalibag ang pinto. Agad bumalik si Lucif at inalis ang robe. Ngunit tumayo siya para maglinis ng katawan. Inabot niya ang tuwalya para itapis sa katawan. Late na tayo sa office. Aniya. Isa pang round. Pilit niyang inaalis ang inis. Bakit siya may inis? Huwag kang magselos kay Charlotte. Wala akong gusto sa kanya. Anito na makita nag-alangan siya. Hindi ako nagsiselos at hindi mo kailangan magpaliwanag. Kinabig siya nito at muling hinalikan. Hindi kita pagsasawaan, Rose. Sabay silang pumasok sa LD Corporation. Nagulat pa si Rosalie na madatnan si Carlo sa reception na may dalang bulaklak. Alanganin siyang ngumiti at nilapitan ng binata. May mga empleyadong nakatingin sa kanila lalo na't lumapit din si Lucif. Inabot nitong flowers at tinanggap niya. Sir Lucif, mauna na po kayong pumasok sa office. Kakausapin ko lang ang bisita ko. Hihintayin kita. I'll give you 5 minutes na paalisin ang manliligaw mo. Carlo, mamaya na lang tayo mag-usap sa cafe. Medyo busy. Pasensya ka na. Halos itulak niya ito palabas ng kumpanya. Ayaw niyang pag-initan to ni Lucif. Susunduin kita mamaya. Anong oras ang out mo? Wag na. Sa cafe na lang tayo magkita. Rose, birthday ko ngayon. I want to celebrate it with you. Bigla siyang nakonsensya. Carlo was there for her sa mga panahong lugmok siya. Hindi ka ba talaga titigil? Stay away from my wife. Nagkabalikan na kami. Boses ni Lucif. Sa likuran na hindi nila pinapansing pareho. Carlo, magkita tayo mamaya. I-send mong address. Pupuntahan kita. Napangiti ang binata. Talaga? Pangako yan ha? Oo, pangako. Kumuway siya sa paalis na manliligaw. Mabilis niyang inihakbang ang mga paa pabalik ng kumpanya at sumabay sa mga papasok na empleyado. Naghintay siya sa elevator na bumukas. Hinila siya ni Lucif sa katabing elevator na para sa VIP. Parang wala kang nadinig kanina. Hindi ka makikipagkita sa Carlo na yun. Birthday niya. Nakakahiya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siyang nagligtas sa akin sa ilog. Babayaran ko siya para mawalan ka ng utang na loob. Hindi mo kailangang makipagmabutihan sa kanya. Naalala mo si Angela? Niligtas ka niya sa sunog sa concert kaya naman minahal mo siya. At kahit wala na siya, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Ganon din ako kay Carlo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa harap mo ngayon. Hindi na babayaran na salapi ang utang na loob. Natahimik si Lucif, bumukas ang elevator. Pero wala kang pagtingin sa kanya? Ikaw na nagsabi wala akong karapatang magmahal at mahalin. Malungkot niyang sabi. Mabutit alam mo. Tumigil siya sa paglalakad at tumarap dito. Lucif, kung alam ko lang mangyayari ang lahat ng ito, mawawala sa'yo si Angela at magagalit ka sa akin ng ganito. Sana hindi na lang kita minahal. Kung may time machine lang ako, hindi ko gagawin ang mga ginawa ko. Sana matagpuan ng puso mo na mapatawad ako. Gusto kong magsimula muli. Ari ang hindi na napigil ang pagpatak ng luha. Tangkang lalapit si Lucif, nagmamadali siyang tumalikod at pumasok sa cubicle niya. Nagsimula siyang magtrabaho. Nagpapadala na naman siya sa kanyang emosyon. May natanggap siyang message mula kay Carlo. Hindi niya namalayan ng oras. Pagtingin niya ay pasado 12:00 na. Dinampot niya ang bag. Butit wala si Lucif. Sa trono nito, nakasabi niya sa paglakad si Dory at mga kaibigan nito. Kaya pala parang nangangati ako. May higat pala sa hallway. Hulaan yung chika kung paano nakabalik ang isa na yan dito sa LD Corporation. Ako bang pinapatamaan mo? Aniya na napatigil ng mapansin ni Lucifer sa likod. Oo, sino pa malandi dito? Dory, go to HR and get your last salary. Anang CEO. Natigilan si Dory at napalingon sa kanyang likuran na makilalang may-ari ng tinig. Sir Lucif, totoo pong sinasabi ko. Alam namin inaakit kay ni Rosalie. May nakakita po na nagpupunta siya sa kondo niyo at nagpipilit siyang sumakay sa kotse niyo. Dapat pong ilagay sa dapat niyang kalagyan ng babaeng to.
I don't have to repeat myself. Last day mo na ngayon. Sir Lucif, pinoprotektahan ko po kayo. Baka pati imahe niyo masira. Ikaw na babae ka, malandik at makapalang mukha. Anitong akmang sasampalin siya. Don't you dare touch my wife. Awat ni Lucif sa kamay ng babae. Nagulat ang lahat ng empleyado nakarinig sa tila kulog na tinig ng CEO. Siya na naman ang pangunahing topic sa chismis ng ilang araw o linggo sa LD Corporation. At isa pa'y ayaw niyang malaman ng iba na asawa siya ni Lucif. Para mas madaling makipaghiwalay ng walang masyadong komento kahit pamatagan na naman siyang walang pakialam sa sasabihin ng iba. Nagmadali siyang lumabas ng building. Kasunod niya si Lucif. Hey, saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Tapos ng duty ko kaya wala ka ng pakialam. Makikipagkita ka sa lalaki mo? Subukan mo lang at kakalad ka rin kita pabalik. Anitong hawak ang pulsuhan niya. Binawi niyang kamay. Dito ka pa talaga gawa ng eksena. Nakita mo bang mga empleyado mong nakatingin? Dumating ang taxi at kagad siyang sumakay. Bumaba na muna siya sa mall at bumili ng regalo at cake. Nanili siya ng necktie na babagay kay Carlo. Naghihintay na ito sa kanya sa restaurant nang dumating siya. Sinalubong siya nito ng matamis na ngiti. Naging napakabuti nito sa kanya, ngunit hanggang kaibigan lang ang tingin niya dito. Happy birthday, aniya pag-upo sa mesa. Inabot niyang paper bag na may lamang regalo at sinindihan ng cake. Make a wish, masaya niya sabi. Hinawakan nitong kamay niya. Pangatlong taon, nahiling ko na ang matamis mong oo. Kailan kayo matutupad? Ngumiti na lamang siya. Magulo ang buhay niya, ayaw niya madamay ito bukod pa sa talagang wala siyang pag-ibig para dito. Naunawaan na niya si Lucif na kahit na anong gawin niya, hindi siya matututunang mahalin. Hindi pala natuturuan ng puso kung sinong dapat na ibigin. Nag-slice siya ng cake at sinubuan to. Masaya siyang maging kaibigan to, napalinga siya sa paligid. Pakaramdam niya ay may nanonood sa kanila. Hindi nga siya nagkamali. Sa gawing dulo ng restaurant ay may lalaki may hawak na libro at unti-unting tinatakpan ng mukha. Si Lucif. Kahit na dulo ng buhok nito ay makikilala niya. Habang hinihintay ang order ay nagpaalam siya kay Carlo na pupunta sa restroom. Hinila niya si Lucif sa likod ng exit ng restaurant. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ko sinusundan? Bakit kita susundan? I have a reservation here. May ka-meeting ako. Mabuti kung ganun, huwag mo sanang guluhin ng birthday na kaibigan ko. Protektado mong lalaki mo. Siya bang sinasabi mong mahal mo? Umirap lamang siya. Huwag kang lalapit sa amin kung hindi aalis ako sa mansyon. Nakikiusap ako na huwag mo sirain ang birthday ni Carlo. Sumusunod naman ako sa lahat ng pinapagawa mo. Ani ang pumasok na ulit sa loob. Panaka-naka siyang sumusulyap sa likod, nag-iisip kumain si Lucifer. Asa na sinasabi nitong kausap? Masayang kasama si Carlo, walang stress kapag itong kausap niya. Napakabait pa. Sinubuan siya nito ng steak na tinanggap niya. Nag-vibrate ang phone niya, sabag at nag-chat si Lucif. Magpaalam ka na sa ka-date mo. 35 minutes at 40 seconds na kayong nagsiselebrate. Umasim ang mukha niya ngunit hindi nag-reply. Pinasok niya ulit sa bag ang phone niya. Nag-vibrate na naman ang phone niya hanggang sa tumawag na ito. Pinatay niya ang cellphone. Bakit Rose? May problema ba? Wala. Tara, hindi ba gusto mong magpunta sa theme park? May ticket ako. Tara, ani ang mabilis na tumayo. Pagtingin niya kay Lucif ay nakatalikod dito at may kausap sa telepono. Kaya sinamantala niyang pagkakataon. Nagtamang mata nila ni Lucif sa glasswall ng restaurant habang naglalakad sila papunta sa parking. Kitang-kita niya naningkit ang mga mata ng asawa. Sumakay sila sa kotse ni Carlo. Masarap inisin si Lucif. Mukhang hindi naman ito susunod. Pumasok sila sa theme park at namasyal sa loob. Niyaya siya ni Carlo. Sumakay sa dambuhalang roller coaster. Sumakay sila't napakalakas ng sigaw niya. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob kaya sumigaw siya ng todo. Noon hindi niya maranasang makapunta sa ganitong lugar. Dahil sa kakapusan nila ng pera, nag-appear sila ni Carlo pagbaba. Niyaya naman niya ito sa loob ng virtual 3D room. Isusunod nilang bump car nang biglang may announcement na lumbas ang lahat ng tao at i-refund na lang ang ticket dahil may bigla ang aberya daw na hindi naman nilinaw ang dahilan. Pumila na lamang sila sa exit dahil may mga nagtatakbuhan na at natatakot na baka may nangyari hindi maganda. Mahabang pila, nilibang na lamang nila ni Carlo sarili sa pagkuha ng pictures nilang dalawa. Naramdaman niyang kamay nito sa kanyang balikat. Lumayo siya ng bahagya nang matapos ang selfie nila. Nangangawit ng binti niya, buti na lang at malapit na siyang makalabas. Nalaki ang mata niya nang makita si Lucif na nag-aabang sa labas. Napapikit siya, mukhang alam na niya kung sino may kagagawa ng ticket refund.
Nadamay pa tuloy ang ibang tao na nais magsaya kasama ng pamilya at kaibigan. Umuusok ang bunbunan niya sa inis. Ngunit bago pa sila makalabas, sinila siya ni Carlo sa isang lugar na madaming bulaklak at may malaking puso. Nanigas ang katawan niya nang lumudot ni Alay ang isang singsing na gawa sa ginto. Matagal na ako naliligaw sa'yo at ilang beses mo na rin akong tinapat na kaibigan lang ang turing mo sa akin. Pero humihingi ako sa'yo ng pagkakataon. Subukan mo akong mahalin. Pangako nga alagaan at mamahalin kita. Nanatili nakatitig lamang siya. Will you be my girlfriend? Madamdaming pahayag nito. Napalinga si Rosalie sa paligid. Maraming tao nanonood sa kanila. May mga nagve-video pa na sa paligid din ng lahat ng tauhan nila sa cafe. Hindi niya maatim na tanggihan at ipahiya si Carlo. Napatango siya kasabay ng fireworks sa kalangitan. Isinuot ni Carlo ang ring sa kanyang daliri. Nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Nadinig niyang malakas na hiyawan at palakpakan ng mga tao. Niyakap siya ni Carlo ng mahigpit habang siya'y gulong-gulong isip. Kakausapin na lamang niya ito ng masinsinan sa ibang pagkakataon at magpapaliwanag. Madali naman tong kausap. Dumaan na muna siya sa tatay Marlon niya upang kamustahin ito at ang kapatid. Gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Sinalubong siya ni Kurt. Miss Rosalie, ano pong nangyari? Sira pong kotse ni Sir Lucif nang umuwi. Ha? Naaksidente siya? Biglang kabog ng kanyang dibdib. Hindi po, pinagpapalupo niya ng baseball bat ang kotse. Ha? Sige, kakausapin ko. Ani ang nanlalambot ang tuhod. Natakot siya, tsak na galit ang asawa, baka pagbuhatan siya ng kamay. Pagpasok niya ng kwarto ay nakaupo si Lucif at umiinom ng alak, madilim ang mukha nito. Hindi ba siya naghuhubad ng sapatos, ay binuhat siya nito at dinala sa banyo. Bitawan mo ko! Nagpupumiglas niyang sabi. Nilapag siya nito sa bathtub na pinuno nito ng tubig. Madumi kang babae, maligo ka na muna. Gigil nitong sabi sabay bukas ng shower at tinapat sa kanya. Naghalikan ba kayo? Nag-sex? Ha? Nalilistik ang mga matang tanong nito. Ano bang pinagsasabi mo? Matinong lalaki si Carlo, hindi siya kagaya mo. Ang tanong kong sagutin mo. Boyfriend mo ng lalaking yun? Bakit ginabi ka ng uwi? Anong ginawa niyo? Saan kayo napunta? Anitong nasa leeg niyang kamay. Wala akong ginagawang masama. Hindi ba masama na nagkapagrelasyon ka sa iba habang kasal ka sa akin? Bakit ka nagagalit? Ganon ka rin naman. May girlfriend ka, si Micaela. Kahit nun pang kung sino-sinong babaeng dinadala mo sa kondo mo. May danidig ka ba sa akin? Wala, hindi ba? Dumiin ang kamay nito sa kanyang leeg. Break up with him dahil kapag hindi ay papalibing ko siya ng buhay. Walang ibang lalaking pwedeng makinabang sa'yo. Sa akin ka lang. Huwag mong sasaktan ng mga taong mahalaga sa akin. Akong saktan mo. Akong may atraso sa'yo. Mahalaga siya sa'yo. Mahal mo si Carlo? Hindi ako papayag ni pagpalit mo ko na kahit kanino. Akin ka. Anitong sinibasip siya ng halik. Mapangahas at mapagparusa ang halik. Nagpupumigla siya. Inahaon siya nito at dinala sa sofa. Bigla siyang nakaramdam ng ginaw. Marin siya nitong hinalikan at halos dumugo ang labi niya. Nanginginig siya at lumuluha. Napatigil si Lucif sa ginagawa. Pinahid ng daliri nitong mga luhang di niya maampat. Lumayas ka. Wag na wag kang babalik. Bulyaw nito. Nang madinig niyang sinabi niya ni Lucif ay mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hindi na bagong pagpapalayas nito sa kanya. Noon ay nagmamakaawa siyang wag nitong paalisin, pero ngayon ay lamang ang tuwa na makakalayo na siya. Depende dito kung kailan siya nais makita ulit. Minsan umaabot ng 2 linggo, 1 buwan. Kapag kailangan siya ipapasundo siya kay Kurt. Sana hindi na siya pabalikin. Umuulan pala sa labas, tumakbo siya sa gate ng mansyon. Malayo pa naman ito sa main road. Kinapa niyang cellphone sa bulsa at nabasang ilublob siya ni Lucif sa bathtub. Ayaw gumana, naglakad siya ng mabilis hanggang sa lumiit ang bawat takbang niya. Napakaginaw, masakit niya sa katawan ng malalaking patak ng ulan. May humintong sasakyan sa gilid niya. Si Lucif, binusinahan siya nito. Napakabilis namang magbago ng isip nito. Naglakad siya ng mabilis. Sunod-sunod ang bosina nito tumapat sa kanya. Pumasok ka sa loob. Mabigat ang loob na binuksan niyang kotse. Nag-alanganin siyang pumasok dahil mahal ni Lucif ang lahat ng sasakyan nito. Maglalakad na lang ako pabalik, mababasa ang kotse mo. Ang sabi ko, pumasok ka. Asik nito. Inihagis ito sa kanyang isang towel. Pinatay nito ang aircon na mapansing nangangatog siya. Pumasok sila sa mansyon. Nakasalubong nila sina Charlotte at Elvis. Bakit basang sisiw ka? Ano nangyari? Ani Charlotte na hindi niya pinansin. Pumasok siya sa loob at ng kwarto nila. Kumuha siya ng damit at mabilis na nag-shower. Paglabas niya ng banyo, ay umiinom ng alak si Lucif. Bakit hindi mo sinabing galing ka sa tatay at kapatid mo? Ginagalit mo talaga ako.
Hinawakan itong kanyang balikat at pilit hinarap. Biglang umikot ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nadinig pa niya ang sigaw ni Lucif na tumawag ng tulong matapos siyang saluyin. Nagising si Rosalie na masikat na ang araw. Masama pa rin ang kanyang pakiramdam na idilat niyang mabuti ang mga mata ay nasa harap niya si Lucif na nakatunghay sa kanya at tila nagbabantay na imposibleng gawin ito. Napabangon siya. Bakit nandito ka pa? Late na. Wala akong importanteng gagawin kaya hindi ako pumasok. Pilit siyang tumatayo. Papasok ako. Hindi ka aalis. Mataas ang lagnat mo kagabi pa. Hanggang ngayon, magpahinga ka. Gusto sana niyang manumbat na kaya siya nagkasakit ay dahil dito ngunit itinikom niyang bibig. Tumagilid siya sa kabilang side upang hindi makitang asawang kinaiinisan. Lumabas to ng kwarto at pagbalik ay may dalang pagkain. Mainit na sopas na kanyang paborito. Natakam siya sa amoy palang kaso si Lucif ang may dala. Kumain ka na. Nagpaluto ako ng sopas. Sabi ni Manang Elsa, paborito mo raw to. Hindi ako gutom. Ilapag mo na lang dyan. Kasi pilit siyang inupo nito sa kama. Kumain ka para makainom ka ng gamot. Nalaki ang mata niya na makitang hinihipan itong kutsara at isusubo sa kanya. Guguho na yata ang mundo. Kailan pa naging concern to sa kanya? Malamang ay dinadalaw na konsensya kaya bumait. Ako nang kakain mag-isa. Huwag kang makulit. Tinanggap na lang niyang kutsarang sinusubo nito. Break up with Carlo or I'll kill him. Mamili ka, ani ni Lucif. Wala kaming relasyon ni Carlo, ani Rosalie kay Lucifer. Wala, gagawin mo pa akong tanga? Kitang-kita ng dalawang mata ko na tanggapin mong singsing. May fireworks display pa. Napatingin to sa daliri niya at nandoon pa nga ang singsing. Tinago niya to ng tangkang kukuhanin ni Lucifer ang ring. Ibabalik pa niya to kay Carlo. Alam niya hindi birong halaga nito. At talagang tinatago mo pa ha? Anitong pilit kinukuha sa kanyang kamay ang ring. Pag mong pagdisketahan to, hindi mo nga ako mabigyan ng kahit na singsing na gawa sa plastic. Alisin mo sa daliri mong singsing. Ibibili kita ng 20 ring. Lalagyan ko lahat ng daliri mo sa kamay at para sumaya ka. Lucif, gusto ko magpahinga. Pumasok ka na sa opisina nang matahimik na ako. Ani ang binaon ng sarili sa kumot. Pasalamat ka at binabantayan kita at pinag-aaksihan ng oras. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi mo ko kailangang bantayan. Alam ko hindi ako makakatakas sa sama ng ugali mo. Kung kaya ko lang buhayin si Angela, ginawa ko na makalaya ako sa iyo. Sorry but you can't. Nakatali ka sa akin habang buhay. Naupo ito sa gilid ng kama. Tapusin mo ng pagkain mo para makainom ka ng gamot. Anito sa malumanay na tinig, makalipas ng ilang minuto. Kinabukasan, pumasok sina Lucif at Rosalie sa LD Corporation. Lumabas si Rosalie upang ipasa ang gawang designs kay Lena. Kurt, buy a ring with a big diamond. Magpadala ka pa at pipili ako. Ani niya sa secretary. Para kanino po? Para alam ko ang size. May listahan si Kurt ng sizes ng mga naging girlfriends niya. Para kay Rose. Sir Lucif, hindi mo pa kahit minsan nabilihan ng singsing si Miss Rosalie. Kaya wala siyang size sa akin. May sumipa ng bahagya sa kanyang sikmura. Naging asawa niya ito, ngunit hindi nakatanggap ng kahit na anong regalo. Problema mo na yan kung paano mo makukuha ang size niya. Sir, alam niyo naman po na naging parang tigre na siya. Pero susubukan ko po, sir. Mukhang iba na yan. Nagre-regalo na kayo sa misis niyo. Manahimik ka kung gusto mong tumagal pa sa trabaho. Sir, iba na pong pakikitungo niyo sa asawa niyo. Feeling ko may something ka na para sa kanya. Kurt, taktika to para mahulog lalong loob niya sa akin nang sa ganun ay mas lalo siyang masaktan. I don't love her. Sir Lucif, pustahan po tayo sa loob ng 6 na buwan kapag in love ka na. Si Miss Rosalie ibibigay mo sa akin ng bagong bili mong Porsche 911. Tapos kapag talo ako, I will work for free for 10 years. Parang sigurado kang mananalo ha. Humanda ka na magtrabaho ng libre. Teka lang po, bumalik tong may dalang kasulatan at nagpirmahan sila. Napatingin siya sa secretary. Bakit pakiramdam niya ay mananalo to sa pustahan? Ipinhilig niya ang ulo. Imposible. Matinding puot lamang ang feelings niya para sa asawa. Bumalik si Rosalie sa table nito at muling naging abala sa trabaho. Lumapit si Kurt. Miss Rosalie, balita ko po may nagpropose sa inyo kagabi. Patingin nga po ng ring. Tinignan niya ng masamang lalaki sa harap. Kung intusan ka ng amo mo na kuhanin ng ring ay tumigil ka. Hindi mo ito makukuha. Tinago ko na. Napakamot sa ulo si Kurt. Sumulyap siya sa asawang abala sa laptop. Kailangang maibalik niya ang singsing kay Carlo at ayaw niya rin siyang patagalin ng relasyong hindi naman niya talagang tinanggap. Dinampot niya ang cellphone na tinawagan na kaibigan. Hello Carlo, kumusta ka na? Okay naman ako, magkita.
Hindi pa niya tapos ang sasabihin ay may humablot na ng phone niya mula sa likuran. Hantaran ng pagtataksil mo ah. Naubos ng pasensya ko sa'yo. Ani Lucif, nalalaki ang butas ng ilong nito. Lucif, ipapaalala ko lang. Bumalik ako sa LD Corporation para isalbang reputasyon ng kumpanya mo. Sumama ako sa mansyon para may kakampi ka. Pumayag ako sipingan mo para sa treatment mo. Lahat ay para sa'yo. Labag sa loob ko na makita't makasama ka pa. Pero nandito ako dahil wala akong choice. Baka naman pwedeng ibigay mo sa akin ng kahit na konting kalayaan. Ani yang dinampot ang bag at nagmamadaling umalis bago pa pumatak ang mga luhang hindi na dapat makita ng asawa. Nagsisikip na naman ang dibdib niya. Sumakay siya ng taxi. Nagpapasalamat siya na hindi siya sinundan ni Lucifer. Tinatawagan niya si Carlo ngunit hindi ito sumasagot. Malamang nasa meeting to. Nagpunta na lamang siya sa cafe. Ilang araw siyang naging abala. Na-miss niya na ang mag-serve sa kanilang mga customers. Dumating si Carlo at masaya siyang binati. Madaming tao sa cafe. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng sarilinan ang binata. Dinagdagan pa ng tukso mula sa mga kasamahan. Masaya ang lalaki at hindi niya maatim na sirain ang araw nito. Miss, pa-order ng pag-ibig. Nagangat siya ng paningin. Guwapong mukha ni Lucif ang tumambad sa kanya na may matamis na ngiti sa labi. Kinilabutan siya sa banat nito. Hindi bagay sa coat and tie ang sabi nito. Sa halip na kilig ay takot ang naramdaman niya. Bumulong siya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kong asawa ko. Napalinga siya. Nasa kitchen si Carlo. Mauna ka na. Mamaya pa kami magsasara. Maghihintay ako. Bigyan mo muna ako ng kahit na anong dessert at ng matamis mong ngiti. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Mukhang sinasapian ng kung ano si Lucifer. Binigyan niya ito ng tea at blueberry cheesecake. Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na. Bakit tinatabi mo ko? Anitong hinawakan ng pulsuhan niya. Hindi kita tinataboy. Alam ko lang na busy kang tao. At pagod kang tsak, kaya mauna ka na umuwi. Gusto ko talaga magpahinga kasi ikaw ang pahinga ko. Kaya nandito ako. Ang cringe ng madanigang ganong linya ni Lucifer. Tumawa siya ng malakas. Ang corny mo, hindi bagay. Huli na para mapansin na pinagtinginan sila ng mga tao sa loob ng cafe. Nakita niyang namula ang mukha ng asawa. Lagot,